sa Hebreo 8:12. Sabi dito, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. So dito sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay magiging mahabagin. Hindi sabi dito magiging mahabagin siya sa lahat ng mga kasalanan ng mga tao. So tignan po natin mga kapatid, bakit ganun? Paano magiging mahabagin ng ating Panginoong Diyos? Gayon tayo ay makasalanan at hindi na alalahanin pa yung kasalanan po natin mga kapatid. Dito mga kapatid ko, kaya hindi na alalahanin pa yung ating kasalanan dahil ito'y sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Yan. Ito'y dahil sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito sa verse 13, in that He says, a new covenant He has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So ano po ang inaalis dito mga kapatid? Yung pong tinatawag na sanctuary. No? Yung pong hindi yung sanctuary mismo, yun din, kundi yung pag-aalay doon sa sanctuary na yung naging alay na sa panahon natin ngayon ay si Jesus Christ. Na sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay pinatawad at inalis ang ating pong mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo po ay nahugasan. Tayo po ay nalinis. Kaya sabi dito, mahabagin siya sa bawat isa sa atin. Lalo na doon sa mga humihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. At yung pong kasalanan ay hindi na alalahanin pa. Di ba nakalagay din yan sa John chapter 1, 1 John chapter 1 verse 9, na ang sabi doon, hindi na alalahanin pa ng ating Panginoon ang ating po mga pagkakasala kung tayo ay hihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. No? Tapat at tapat tayong hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kalikuan. Sabi sa banal na kasulatan, ito ay dapat nating sampalatayanan mga kapatid, na tayo ay pinatawad ng Panginoon. Sa taong 2023, gaano kalaki, gaano kalawak yung ating pong pagkakasala. Iyon ay hindi na alalahanin ng Panginoon. Basta tayo lumalapit at humingi ng tawad sa ating pong tagapagligtas. Ganyan po, mahabagi ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos para sa nagkasalang lahi ay isang kakaibang pagpapakita ng pag-ibig. Sa isang pag-ibig na nagmula sa kahabagan. Saan nagmumula ang pag-ibig mo ngayon sa iyong mahal na asawa? Saan nagmumula ang iyong pag-ibig sa mga oras na ito para sa iyong mga anak, para sa iyong nasasakupan? No? Ito ba ay mula sa kahabagan? O ito ay mula sa pag-iimbot? Mula sa hidden agenda? O mula sa kung anong bagay mga kapatid? Mula ba ito sa pag-ibig din? Kaya ka nagmamahal dahil mahal ka rin ng tao? Pero si Jesus Christ, ang kanyang pagmamahal ay galing sa kahabagan. Sapagkat ang lahat ng tao ay hindi karapat-dapat. Ayun pala. Bakit galing sa kahabagan ang pag-ibig ng Diyos? Dahil lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. O hindi tayo karapat-dapat sa Panginoong Diyos. Kaya yung pag-ibig niya galing sa kahabagan. Yan. Kasi nga, kung galing sa pag-ibig din, hindi naman tayo nagmamahal sa Diyos. Kung galing sa kayamanan, hindi naman tayo mayaman eh. Ang pag-ibig ng Panginoon ay galing sa kahabagan. Kasi hindi man tayo karapat-dapat, ginawa tayo karapat-dapat ng Panginoon para tayo ay mahalin at iligtas sa lahat ng ating pong pagkakasala. Nagpapahiwatig ang kahabagan ng di kasakdalan ng bagay na kung saan ito ay ipinakita na dala sa aktibong paggamit ang kahabagan dahil sa kasalanan. Yan po, no? Yung biyaya, yung mercy ng ating Panginoong Diyos, pinagmumula ng kanyang pagmamahal. Kaya sa pamagitan ng mercy ng ating Panginoong Diyos, ang tayo ay mabubuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Ang kasalanan ay hindi siyang layon ng pag-ibig ng Diyos, kundi ang kanyang puot. Ngunit minamahal at kinahabagan niya ang makasalanan. Ang nagkakamali mga anak ni Adan ay mga anak ng kanyang pagtubos. Sa pamamagitan ng kaloob ng kanyang anak, ay inihayag niya sa kanila ang kanyang walang hanggang pag-ibig at kahabagan. So ganito mga kapatid, saan napupuot ang Panginoong Diyos? Sa kasalanan. Hindi doon sa makasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanang ginawa natin. Hindi galit ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Siya ay nahahabag sa atin. Tayo ang gustong iligtas ng Panginoong Diyos, hindi yung kasalanan natin. Yung kasalanan natin, yun yung
kinaiinisan, yun po yung kinapopuotan ng ating Panginoong Diyos. Nagbubungkahi ang Diyos ng pakikipagtulungan sa kanyang may hina at nagkakamaling mga nilalang na kanyang inilagay sa mataas na lugar. Sa isang panig ay may walang katapusang karunungan, kabutihan, kahabagan, kapangyarihan. Sa kabilang banda, kahinaan, pagkamakasalanan, ganap na kawalan ng kakayahan, kahirapan, pagpapaaruga. So ano nakita natin dito mga kapatid? Yung word na ating pwedeng tandaan, yung pakikipagtulungan. Ang ating Panginoong Diyos ay nagmumungkahi na makipagtulungan sa atin. Mahina tayo, tayo ay nagkakamali. Kailangan na makipagtulungan tayo sa Panginoong Diyos. Sa papaanong paraan? Kailangan ba ng Diyos ang ating help para tayo ay iligtas? Doon sa tulong mismo na nasa isip natin, hindi yun yung kailangan ng Panginoon. Ang ibig sabihin dito sa devotional na ito, na makipagtulungan mga kapatid, ay iangat man lang natin ang ating mga mata sa Panginoon, ang ating mga ulo sa Panginoong Diyos, at tayo ay tumanggap man lamang sa biyaya ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. So yun po ang maitutulong natin. Bakit mga kapatid? Hindi magiging epektibo, hindi magkakaroon ng effect ang kaligtasan sa buhay natin kung hindi natin papayagan ng Panginoon na tayo ay iligtas. Kung ayaw mo naman na iligtas, bakit ka ililigtas ng Panginoong Diyos, di ba? Kung gusto mo mailigtas, just let yourself, di ba? Ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Para bagang yung unang dinalaw namin ngayong January 1, 2024, ano? First visitation, missionary visitation, napakaaba nung nilakad namin papuntang bundok. Meron siya sakit, yung nanay. Ang sabi niya, ayoko nang magpa-opera. Pwede naman siya gumaling kasi malakas pa siya. Pero sabi niya, ayaw niya na. Mamamatay lang din naman ako. So, ganun mga kapatid, kailangan mo makipagtulungan. Kahit na marami kayong panggamot, kahit na available yung manggagamot, kung ayaw mo naman magpagamot, wala rin. Di ba? So, ganun din, available ang Diyos na magligtas sa atin. Gusto tayong iligtas ng Panginoon. Pero kung ayaw mo maligtas, ang Panginoon ay may limitation na tayo ay iligtas. Ayaw niyang sakupin yung ating desisyon. Kaya kailangan mo magdesisyon. Kailangan natin magdesisyon sa panig ng Panginoon. Binibigyan ang tao ng pribilehiyong gumawa na kasama ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang sariling kaluluwa. So ano yung pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa atin? Yung tayo ay mag-decide sa panig ng Panginoon. No, naghihintay ang ating Panginoon. Sabi nga doon sa aklat ng Apokalipsis, ang ating Panginoong Diyos ay kumakatok sa bawat puso na dapat nating pagbuksan, mga kapatid. Dapat niyang tanggapin si Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas at maniwala sa kanya. Ang pagtanggap at paniniwala ay kanyang bahagi sa kontrata. Ayan, ano po yung bahagi natin mga kapatid sa kontrata? Yung pagtanggap. Pero yung pagtanggap natin, nating to do with salvation na ginawa ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ang gumawa niyan. Kailangan lang tanggapin natin. Parang yung pera, di ba? Binigyan ka ng pera, pero wala kang, yung pagtanggap mo, hindi yun yung paraan para mabuo yung pera. Di ba? Binigyan ka ng pera, 1,000 pesos. Yung bang pagtanggap mo, meron kang bahagi sa paggawa ng 1,000 pesos? Wala. Tinanggap mo lang yung 1,000 pesos. Yung pong kaligtasan, ganun din. Tinanggap lang natin yung kaligtasan. Pero yung kaligtasan, wala tayong naging bahagi para magawa yung kaligtasan na yun. Tanging galing yun sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Binuksan lang natin yung palad natin at tinanggap ito. Ang panukalo ng pagtubos ay isinaayos sa mga payo sa pagitan ng ama at ng anak. Pagkatapos ay pinangako ni Kristo ang kanyang sarili na maging katubusan para sa tao kung siya ay mapatunayang hindi tapat. So kung hindi tayo tapat, mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Kung tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Na pwede nating kapitan, na pwede nating lapitan, na pwede nating sampalatayanan, at pwedeng tayo yung manampalataya at magtiwala sa Kanya dahil ang Diyos ay handang magligtas sa bawat isa. Ipinangako niya ang kanyang sarili na gagawa ng pagbabayad sala na magbubuklod sa bawat kaluluwang sumasampalataya sa Diyos. Napakaganda, no? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay nabuklod. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay makakasama ng Ama doon sa langit na bayan. Dapat kailangan sampalatayanan natin itong ginawa ng Panginoon para po sa atin. Siya na naglalagay ng kanyang mga kasalanan sa kahalili at katiyakan ay maaring makiisa sa apostol
sa pagsasabing, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siya nagpapaala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. Ano po yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos na dapat nating makamtan sa mga oras na ito? Yung pagpapalang espiritual sa kalangitan. No, maaring tayo nabuhay ng carnal ngayong 2023. Maaring nabuhay tayo na ma-judge tayo sa ating buhay. No, judgmental tayo, mga kapatid. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tayo ay spiritual, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ating maisabuhay, mga kapatid, yung kanya pong sinasabi sa banal na kasulatan. Paano isa sa buhay, mga kapatid ko? Lumakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Yung spiritual na buhay. Gawin nating spiritual ang ating pong mga buhay ngayong taong 2024. Sabi nga po dito, kinote yung Efeso 1:3 at 2:7. Ang sabi po dito, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ano po yung kagandahang loob na ibinigay ng ating Panginoon? Yung pong di masukat na kagandahang loob, yung pong pagliligtas sa atin, mga kapatid. Yung pagliligtas sa atin, hindi lamang doon sa krus ng Kalbaryo, kundi pagsundo sa atin papunta doon sa langit. Ibig sabihin, hindi tayo pupunta na mag-isa doon sa langit. Katulad ng pinaniniwalaan ng iba na kapag namatay ka, diretso ka ng langit. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang pagpunta sa langit, susunduin tayo ng ating Panginoong Yesus. At ang pagpunta sa langit, pag sinabing susunduin, hindi ka patay, kundi tayo ay buhay na pupunta doon sa langit. Wala hong patay na pumupunta sa langit, mga kapatid, no? Kasi naging kakatakutan na yung sinabing susunduin ka na ng Diyos. Mga kapatid, hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. Hindi ganoon ang theology ng banal na kasulatan na susunduin ka, ibig sabihin patay ka. Hindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapag susunduin tayo ng Panginoong Diyos papunta sa langit, buhay tayo, mga kapatid. Hindi tayo patay. No? Sa kanyang walang hanggang pag-ibig ay inihanda ni Kristo ang panukala ng kaligtasan. Ang panukalang ito ay handa niyang tuparin para sa lahat na makikipagtulungan sa Kanya. So paano tayo tutulong sa Panginoon? Tanggapin at sampalatayanan yung ginawa ni Jesus Christ. Yung panukala ng kaligtasan sang-ayon sa Apocalypse 13 verse 8, mula pa bago pa magkaroon ng foundation ng mundo, meron ng panukala ng kaligtasan. Bago pa tayo likhain, meron ng panukala ng kaligtasan. At ito'y tinupad na ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At darating pa siya para tayo ay sunduin at ikunin tayo ng mga nanampalataya at dalhin dun sa langit na bayan. Buhay, mga kapatid, take note, buhay. Marami pa rin kasi ngayon na kahit na mga Adventist na pag sinabing kukunin ng Diyos para bagang ang ibig sabihin ay patay kang dadalhin doon sa langit. Hindi, mga kapatid, buhay tayong dadalhin doon sa langit. Para sa kanila ay sinabi niya sa Ama, huwag mong ibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, kundi ilagay mo sa akin. Maging maawain ka sa kanilang kalikuan at kanilang mga kasalanan at huwag nang alalahanin pa ang kanilang mga kasamaan. So ganyan po ang ating Panginoon. Hindi na ibinibilang sa atin ang ating pong mga kasalanan. Hindi na ibinibilang sa atin yung lahat ng ating karumihan. Tayo ay pinatawad ng Panginoon. Sampalatayanan natin ito, mga kapatid ko, no? Sampalatayanan natin ito. Sabi po dito, tayo ay manalangin, mga kapatid, na atin pong tanggapin ito. Kasi marami ang mga taong di naniniwala dito sa kaligtasan. Ano po ang katunayan na sumasampalataya tayo sa Diyos? Kung nasunod ka sa kalooban ng Diyos, kung nasunod ka sa kanyang kautusan. Yung kasi yun ang pananampalataya sa Panginoon, ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Diyos, nasunod sa kanyang kalooban. At ano yung kalooban ng Panginoong Diyos? Nandoon sa kanyang 10 utos yung kanyang kalooban. Yan. Hindi ka na kailangan maghintay na may bubulong sa iyo. Ito yung kalooban ng Diyos. No, may dadirect sa iyo, ito yung kalooban ng Diyos. Hindi ganun, mga kapatid. Sinulat na ng Panginoon doon pa lang sa Mount Sinai. Nilagay niya na sa bato. Hindi ka pa isinisilang, hindi pa tayo isinisilang. Nandun na yung kalooban ng Diyos. Sasaliksikin mo na lang. Ano yung kalooban ng Diyos na dapat nating sundin? Na patunay ng pananampalataya natin?
doon sa 10 utos, mga kapatid. Hindi yung paraan ng kaligtasan, mga kapatid. Yun ay katunayan na nanampalataya tayo sa Diyos, kaya tayo ay susunod sa Kanya. Yun ang nami-misinterpret noong iba natin mga kaibigan. Katulad yun yung pong kadebate ni Brother Camacho, hindi naintindihan na yung pagsunod sa utos, hindi yun paraan ng kaligtasan, kundi yun ay ebidensya na nanampalataya ka sa Diyos. Kung sumusampalataya ka sa Diyos, ikaw ay susunod sa Kanya. Kung ikay nananampalataya na yung barko pupunta sa kabilang daong, sumakay ka sa barko. Yun ang ibig sabihin nun. Kung nananampalataya ka na yung eroplano kaya kang ihatid sa ibang bansa, sumakay ka ng eroplano. Hindi po pwedeng, oo, nananampalataya ako, pero hindi ka naman sumasakay. Ganun yun, mga kapatid. Kung nananampalataya tayo sa Diyos, susunod tayo sa Panginoon. Sabi po dito, saan po nagmumula yung pag-ibig ng Diyos? Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa. Ang pag-ibig ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay nagmumula sa kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. Na tayo, hindi karapat-dapat, pero minahal tayo ng Panginoong Diyos. No? Hindi tayo karapat-dapat, pero niligtas tayo ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig na nagmula sa kahabagan. Purihin natin ang Panginoong Diyos ngayong araw ng Sabat na ito at siya ating patuloy na pasalamatan, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga awit at pananalangin natin. So salamat sa Panginoon. Si Pastor Alex Sigor ay nakalabas na siya ng ospital. Nawa ay tuloy-tuloy siyang gumaling at palakasin siya ng Panginoon. Kung kayo po ay may iba pang prayer request, ay inyong i-type lamang dyan at isasama natin sa panalangin, mga kapatid. At sa pagsama sa panalangin yung pamangkin ni Mrs. Pamangkin namin, si Tintin Villaganas na nasa ospital. Nagkaroon siya ng COVID, no? Nahirapan huminga. Wala pang 1 taon yung bata. Ayun, naka-oxygen siya ngayon. Nawa ay siya gumaling at makalabas na sila sa linggo. Yan, ayon sa kalooban ng Panginoon. So salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Ano? Tayo po muna ay mananalangin ngayon pagkatapos ng isang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at ma-prepare na tayo papunta sa ating pong kanya-kanyang church. God bless po sa inyo pong lahat.
Amen mga kapatid, nawala yung aking slide. Salamat po sa awit niyan, Diyos ay pag-ibig, ano po. At salamat din naman kay Pastor sa magandang mensahe sa umaga na ito, ano po. At tayo naman talaga ay niligtas sa biyaya lamang, ano. Maganda yung ginamit na illustration ni Pastor, ano. Parang ticket na aeroplano binigay sa iyo para pumunta ka doon sa isang lugar. Kung di ka nga naman sasakay, paano ka nga naman makararating doon, di ba? So dapat natin yan ating sakyan yung eroplano na yan para makarating tayo sa ating patutunguhan, ano po. So yan, kailangan nating sakyan yung eroplano. Sa ating pananalangin ay bago tayo manalangin ay isama natin sa panalangin yung pasalamat ni Brother Melchor Calas. Nag-text pala siya sa akin ngayon ko lang nakita, no? Siya ay 60 years old na ngayong araw. Pasalamatan natin ang kanyang ibigay natin sa Panginoon ng pasalamat at awitan natin muna siya bago tayo manalangin, ano? Para ipag-pray natin si Kuya Melchor Calas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday po si Kuya Melchor. Siya ay nagdiriwang ng ikalimampung taong kaarawan, ano. Papalangin natin si Kuya Melchor. Yan, ang daming regalo ng Panginoon sa iyo, Kuya Melchor, ano. Enjoy mo yan, mga logo na yan, punong-puno yan ng Holy Spirit. Dapat yan ay ating ibahagi din naman sa iba, ano po. At patuloy na palakasin ang ating pangatawan. Meron pa dito, panalangin pa rin na maging mabuti resulta ng ultrasound ko. Ganoon din ang lahat ng mga may karamdaman na kapatid na magkaroon na rin sila ng kagalingan. Salamat po sa Panginoon. Sabi nila Nefi na may ultrasound sa mga susunod na laboratory. Si Nanay Nerissa, pakisama po sa prayers ang pagbiyahe ni Aisa pabalik ng Hong Kong. Gabayan siya ng ating dakilang Diyos. Ayan, ano po. At sama-sama tayong manalangin. Teka, baka may na-skip ako. Wala na. Sige po, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na binigyan niyo po ulit kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat sa banal na araw ng Sabat na ito na patuloy kami magkakaroon ng kapahingahan sa aming mga gawain. Kakaroon kami ng pagkakataon para i-meet kayo sa aming mga simbahan, papurihan kayo sa pamamagitan ng awitan at ng pagsiservice para po sa inyo. Maraming salamat sa lesson na umaga nito na isang paalala sa amin na inyong pag-ibig sa amin na nagmula sa inyong kahabagan. Maging kami ay hindi karapat-dapat, ginawa nyo kami karapat-dapat. At ito ay simula sa una hanggang sa wakas na hindi nyo pinutol ang inyong awa sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal, patuloy na nawa namin ito makita na inyong pag-ibig ay hanggang magpawalang hanggan na naghihintay sa amin. Patawarin niyo nawa kami kung kami man ay nagkulang at nagkasala, na aming abutin patuloy ang inyong mga kamay na araw-araw, oras-oras, minuto sa bawat sandali ay inyong iniabot sa amin. At salamat sa inyong pag-ibig at sa mga karunungan na ibinibigay niyo sa amin sa bawat umaga. Kami ay nagigising, kami ay nare-revive, kami ay napapaalalahanan sa aming pagkakalimot. Salamat po, Ama. Salamat po. At kayo din patuloy namin sinasama sa panalangin si Kuya Melchor Calas. Siya ay nagdiriwang ng 60 years na kaarawan ngayong araw na ito. Patuloy nawa siyang palakasin sa mga susunod pang mga araw. Hindi lamang sa kanyang pang physical, gayon din sa kanyang pang spiritual, sa kanilang pangunguna at sa kanilang church. Sa hain ay naway patuloy siyang gamitin
sa gawain, patuloy na maging poste o haligi ng kanilang simbahan at mga kapatiran. Nagpapasalamat din po kami sa mga paggabay sa kanya sa walang sawang paggabay sa kanya sa buong mga taon na nagdaan, kalusugan, sa mga pagsubok. Pasalamat din namin sa pagsubok na binigay niya sa kanya, na siya nagpatatag sa kanya at lalo magpapatatag pa muli sa mga darating na panahon. Salamat po sa inyong pag-ibig. Papapatuloy na din namin isama sa panalangin si Tintin na pamangkin nila Pastor, siya ay na-COVID sa kanyang mangurang edad. Palakasin nawa ang kanyang resistensya, Ama, pagkaloob sa kanyang kagalingan, na makasama pa siya ng mahaba ng kanyang mga magulang at pamilya, na kung saan makita nila ng kanyang pamilya na kayo ang dakilang magagamot na nagbigay ng buhay kay Tintin at magbibigay ng kalakasan at kagalingan at higit sa lahat mas mahaba pang buhay sa mga susunod na panahon. Maraming salamat po at maliwanag ang aming isipan sa mga tulong po ninyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang ultrasound na gagawin ni Nanay Fina. Patuloy nawang maging maayos ang resulta nito at magkaroon ng magandang resulta at total healing ang aming kahilingan para sa kanya. Yun din kasama namin sa panalangin ng pagbiyahe ni Sister Aiza pabalik ng Hong Kong. Gabayan nawa siya sa kanyang travel at ligtas siya makarating doon at patuloy siya palakasin ang kanyang pangatawan, di lamang pampisikal, gayon din ang kanyang espiritual na pamumuhay doon. Bagaman siya malayo sa kanyang pamilya, malapit naman siya sa inyo na kung saan araw-araw niya kayong kasama. Patuloy din namin sinasama sa panalangin patuloy sina Sister Nympha at ang kanyang kapatid na patuloy na nagtatravel papunta sa Bukidnon. Sila po ingatan sa daan, makarating sila doon na ligtas. Amin din sinasama sa panalangin si Pastor Alex Rigor na siya ay nakalabas ng ospital, ngunit patuloy pa rin namin sinasama sa panalangin ng kanyang total healing, lalo na ang kanyang pananalita ay may balik sa wasto upang sa ganun siya patuloy niyo pong magamit ang kanyang kasibagan sa gawain. Ngayon din pagpalain ng kanilang pamilya sa kanilang mga pangailangan, lalong higit sa panahon na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon, kasama na iba pang mga kapatiran na makikinig mamaya sa replay. Ang aming kalusugan namin, dalangin po sa inyo. Ang aming hanap buhay din naman, maging pagpapala rin naman sa iba. Amin kasama namin sa panalangin ng family ni Ate Milen, Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto na operahan sa Premier. Palakasin nawa siya at totally pagalingin at makita ng kanyang mga mahal sa buhay na kayo ang dakilang manggagamot at dapat namin pagtiwalaan sa bawat sandali. Hindi ang apo ni Ate Bebe Maricel Velasquez na may sakit sa puso, kasama din namin siya sa panalangin. Total healing din ang aming hinihiling para sa kanya, makita ng lahat ng kanyang mahal sa buhay na kayo ay nariyan para sumama sa amin, tulungan sa aming mga pangailangan. At patuloy na din namin isama sa panalangin si Sister Jennifer Eusebio Pascua, ganyan din si Brother Arman, si Kuya Arman na patuloy na kalakasan. Aming dalangin po sa kanya. At ganyan din si Reynaldo Eusebio na lubos na po siyang makilala kayo na aming manlalalang at dakilang magagamot. Sama na rin namin si Ding Bautista, Pining Eugenio, si John Paul Cheng, Kuya Jerry Bourbon, si tatay ni Pastor at saka nanay ni Pastor na patuloy pa rin nagpapagaling, si Jean, si Sister Wendy, si Brother Kevin, si Brother James at si Pastor na naghihintay na kanilang baby, si Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, si Sister Jody sa kanyang nalapit na panganak, patuloy na bang kalakasan ay pagkalaw sa kanila, at kin Sister Percy na may sakit, Sister Risa Enriquez, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, Marilita, si Sister Diane, Sister Pichi, patuloy pa rin nagtitiwala sa inyo, Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo. Palakasin naman sila sa araw-araw para sila patuloy na magamit sa inyong bukiran. Ganyan din si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Churquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Montevero, Gina de Guzman,
Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang kapatiran po nito, karamihan ay malulubha ang kalagayan. May iba ay nagpapagaling, papalakas, nasa recovery. Ang iba ay patuloy pa rin nagtitiwala sa inyo ang lahat. At kami bilang inyong mga anak ay alam namin na ipagkakalob nyo sa amin ng the best para sa amin. At ito yung ipagkakalob nyo sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Patawad po, Ama, sa aming kasalanan nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, happy Sabbath po sa lahat. At 6:31 ng time check. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa buong maghapon na ito. Binigyan tayo ng kapahingahan sa ating mga paggawa. At higit sa lahat, binigyan tayo ng pagkakataon na magpapuri sa Kanya. Pamagitan ng awitan, panalangin, at makinig ng Kanyang mga banal na salita. Ano po? Kaya prepare na tayo. Good morning sa lahat. Kuya Narsing, good morning po sa inyo dyan. Unang-una sa linya, sa Ate Sally Sanchez, Kuya Melchor, happy birthday po ulit. Sister Nympha Rivera, and patuloy na bumabiyahe. Paparating na sila ng Bukit noon, malapit na. Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Percy, Kuya Monching, wala sa awa po. Kanina nawala na naman yung sound, pero naibalik ko rin agad. Nagpe-pray kasi kaya hindi ko natingnan. So ayan, si Ma'am Femi, Kuya Abner, happy Sabbath po. At Sister Shelly Rose Jacinto, ayan, good morning din po sa inyo. Ate Flor, Kuya Sani, ayan, good morning po sa inyo. Nanay Nerissa, Ate Christy, Kuya Edgar, Nanay Fina, good morning po sa inyo. Sister Rose, Chris Encarnado, Sister Mirna Gonzales, Sister Marilyn Kakayan Garcia, magandang umaga rin po sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig sa background, happy Sabbath po sa ating lahat.